Tama ba na magstay pa ako sa poder ng live-in partner ko kahit matagal na kaming hiwalay at sinusukan niya na ako? Ang sabi niya kasi ay kasalanan ko daw dahil wala akong alam na ibang iluto. Itago na lang natin siya sa pangalang Juliet at meron siyang ka-live-in sa loob ng 3 taon na tawagin na lang nating Romeo. Meron na silang 2 anak na isang 3 taon at isang 7 buwang gulang at sa loob ng 3 taon nilang pagsasama ay nakapisan sila sa mga magulang ni Romeo. Wala silang masyadong ginagastos sa loob ng bahay ng kanyang biyenan dahil ang kailangan lang nilang bilhin ay para lang sa mga bata. At bukod sa 2 anak nila ni Romeo ay meron pang 2 anak si Romeo na parehas panganay sa magkaibang babae. Ang isang panganay na anak ni Romeo ay nasa poder din ng kanyang mga biyenan at sila na ang tumayong mga magulang ng bata. At yung isang panganay naman ay nasa piling ng kanyang tunay na nanay at sinusustentuhan na lang ni Romeo pag gusto niya. At noong una ay walang kaalam-alam si Juliet sa mga bagay na ito pero dahil napamahal na siya kay Romeo ay tinanggap niya na lang ang lahat. Wala ring permanenteng trabaho si Romeo pero sa ngayon ay nagkaroon siya ng maayos na trabaho at maganda naman ang kanyang kinikita at kapag sumasahod siya ay binibigay niya naman ang buo kay Juliet. At sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, alam naman ni Juliet sa kanyang sarili na hindi niya talaga naasikaso si Romeo dahil sa sobrang pagod niya sa pag-aasikaso sa mga bata. At kahit minsan ay hindi naman nila naisipan at ginusto na bumukod dahil sobrang pabor na doon sila sa bahay ng kanyang mga biyenan na nakatira. Dahil sa bukod sa konti lang ang kanilang ginagastos ay panay-abot pa ng kanyang biyenang lalaki ng pera sa kanyang mga anak. At nitong nakaraan lang ay may nakilala si Romeo na ibang babae sa kanyang pinagtatrabahuhan at sinasabi niyang nililigawan niya na. At sa pagkakaalam ni Juliet ay magkarelasyon na silang dalawa dahil lagi nang nakikipaghiwalay sa kanya si Romeo. Ang palagi sinasabi sa kanya ni Romeo ay hindi naman daw siya inaasikaso ni Juliet at kasalanan niya raw dahil wala naman daw siyang alam na ibang iluto. Hindi ka kasi nanonood ng mga video ko kaya wala kang alam na iluto. Kung ikaw ba naman palaging nanonood, di masarap na iluto mo ngayon. Pero ang hindi alam ni Romeo ay halos lagi nang pagod si Juliet nang dahil sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak. Kaya sa ngayon ay si Romeo na ang umalis ng kanilang bahay at si Juliet at ang kanyang mga anak ang naiwanan sa poder ng kanyang mga biyanan. Makapal po ba ang mukha ko kung mag-i-stay pa ako kahit sinusukan ako ng live-in partner ko at nandito pa rin po ako sa poder ng mga biyanan ko. Ayoko naman pong umuwi sa amin dahil maninibago ang mga bata. Hindi ko po alam kung saan ako mag-uumpisa. Hindi ko rin po alam kung paano magtatrabaho dahil maliliit pa po ang mga bata kaya sana po ay matulungan niyo ko. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa akin sa ngayon na nandiyan ka ay okay lang naman yon dahil baka mamaya magkaayos pa kayo ni Romeo kapag natuto ka na magluto. Dahil kung yung pag-aasikaso ang palaging dinadaing sa'yo ni Romeo, baka magawan pa natin yan ng paraan. Bakit hindi mo simulang i-manage yung oras mo para sa mga bata at para kay Romeo? Hindi man pwedeng palaging sila na lang yung mag-a-adjust. Kailangan tayo din. Dahil kung may trabaho si Romeo, sigurado konting oras lang yun nilalaan niya sa loob ng bahay. Kaya sana magawa mo ng paraan na may mailaan kang oras para sa kanya. Pero kung ginagawa lang na dahilan ni Romeo yung hindi mo pag-aasikaso sa kanya para magkaroon siya ng ibang babae, siguro mas healthy kung aalis ka na dyan. Dahil kagaya nga ng sinabi mo, hindi naman kayo pinababayaan ni Romeo pinansyal, pati na rin ang mga biyenan mo, kaya kayang-kaya mo magsimula. Huwag mong hintayin na mag-uwi pa ng babae si Romeo dyan kasi baka masira yung ulo mo, sis. Siguro sa ngayon kaya nasasabi mong hindi mo kayang bumukod kasi alam mong mahal mo pa si Romeo. Pero kung true na may chika baby siya, ay mag-isip-isip ka na kasi hindi magiging healthy sa'yo. Mas mapapabayaan mo lang yung mga anak mo kapag namroblema ka. Pwede rin naman kasing chika-chika lang ni Romeo na may babae siya para kahit papano magpursigi ka na maglambing sa kanya at mag-asikaso. Dahil sino ba namang lalaki yun ang bababae sa trabaho tapos nagsabi sa asawa, di ba? Baka Romeo yarn kasi ang dami niya nga palang panganay.